Si Anica Guillermo, isang single mom ng isang 5 taong gulang na anak na si Maui. Wala siyang ibang hangad kundi mapabuti at maging masaya ang kaniyang anak sa kabila ng kahirapan sa buhay bilang isang car washer sa parking lot. Sir, lilinisin ko na lang ho. Pasensya na ho kayo. Hindi ho sinasadya ng anak ko. Nalingat lang ho ako dahil naglilinis din po ako ng mga kotse sa kabila. Hindi ko kalain na nandito siya at dinudumihan ang kotse niyo. Habang ang binatang si Dave naman, mapagmataas at mahilig sa gimmick. Ngunit hindi akalaing ang parusang ibinigay niya sa babae ay magiging daan pala upang siya'y matuto kung paano ang umibig. I mean, tinawag ba talaga kitang wifey kagabi? At natulog ba tayo na magkatabi? At nakapatong pa ako sa'yo? Maging daan nga kaya ang pagsasama nila sa iisang bahay upang muling mabuo ang pamilya ni Anica at ng anak na si Maui? O magiging daan din ito upang matutunan ni Dave ang magmahal sa isang single mom? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na ang isang 26 years old na single mom na si Anica Guillermo. Masipag, maasikaso at higit sa lahat ay madiskarte na nanay si Anica para sa kanyang 5 taong gulang na anak. Napangiti na lamang siya nang tingnan ang kaniyang mga ginantsilyo na mga bags. Gamit ang kaniyang pagkahilig sa pag-crochet ay nagagawa na niyang gumawa ng mga mini bags, keychain at maski damit gamit ang pagkukrochet. Sa wakas, natapos ko na rin. Nakangiting aniya nang makita ang kabuuan ng ginantsilyo na mini bag. Order ito sa kanya ng customer niya at dapat ay bukas niya ito ibibigay sa umorder. Ngunit dahil natapos niya ito ng maaga, ay mukhang mapapaagad din ang pagbigay niya dito. Nang matapos na siya, agad niya itong inilagay sa lagayan para idadaan na lang niya mamaya ang ginawa sa customer. Sunod niyang inasikaso ang umagahan nila ng anak. Tulog pa si Maui kaya naman malaya niya pang nagagawa ang lahat. Sumapit ang alas 6 ng umaga nang magising ang bata at sabay silang nag-umagahan. Mami, ang sarap po talaga ng luto niyo. Nakangiting puri ng anak habang kinakain ang sinangag at omelette na niluto niya. Napangiti siya tsaka bahagyang ginulong buhok nito. Nako, ikaw talaga anak, ang hilig mong mambola. O siya, sige. Pagkatapos mong kumain ay maligo na tayo. Dahil maglilinis ulit tayo ng mga sasakyan, okay? Baka sakaling makarami tayo ngayon. Aniya sa anak na ikinatango nito. Kaliwat kanan ng racket na pinapasukan ni Anica para lamang kumita ng pera. Madalas siyang nagiging labandera sa mga kapitbahay sa tuwing wala siyang gawa. Minsan naman ay sumasideline siya sa tindahan malapit sa kanila bilang tagabantay ng tindahan. Bukod pa ron ay napagkakakitaan na rin niyang pagkukrochet. Ngunit maliban sa mga ito ay trabaho niya rin ang pagiging tagalinis niya ng mga sasakyan sa parking lot ng mall na siyang ginagawa niya ngayon. Habang naghihintay ng mga sasakyang magpapalinis sa kanya, ay inihanda na ni Anica ang mga gamit niya sa paglinis. Maya may isang pulang sedan ang dumaan na may bakas pa ng tuyong putik ang gulong at gilid ng sasakyan. Hindi naman ito ganon karami, kaya naman natuwa si Anica dahil mabilis niya lang itong malilinisan. Ay sige ho sir, wala pong problema. Yung windshield po ba sir kasama natin sa ililinis? Tanong niya sa may-ari ng sasakyan. Hindi na miss, baka magasgasan pa eh. Yan lang gilid para hindi naman halatang galing sa putikan. Galing kasi ako sa Antipolo kahapon eh. Nakalimutan kong ipa-car wash. Malalagot ako sa hiniraman ko kapag nakita niyang hindi ko nilinisan. Sambit ng driver sa kanya. Agad namang kumilos si Anica at inihanda ng mga gamit niya nang biglang lumapit si Maui. Mama,
Anak, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo doon ka lang sa tabi? Madumi dito, baka malanghap mo yung dumi. Nag-aalalang aniya, tsaka maingat na giniya papunta sa malayo ang anak. Sorry po sir, taka lang ho ah. Aniya sa driver na abala sa pagsi-cellphone. Nang madala niya ito sa isang tabi, medyo may kalayuan sa pwesto niya na pinaglilinisan ng sasakyan ay naupo ng bata sa maliit na upuan. Pero mama… Anak, anong sabi ni mama? Mamaya na diba? Mag-drawing ka muna dyan. I-check ni mama lahat yan, okay? Nagningning ang mga mata ng bata. Mama, gusto ko pong i-drawing yung malaking bird, mama. Napangiti si Anika. O siya, sige. Kapag magandang drawing mo, bibili tayo ng fried chicken mamaya, okay? Nakangiting ani Anika sa anak na tila ba'y ginaganahang mag-drawing. Matapos noon, ay iniwan na niya ang anak na abala sa pag-drawing habang siya naman ay pinagpatuloy na rin ang paglilinis sa sasakyan ng lalaki. Inabot din siya ng halos kalahating oras upang mapalinis ang gilid ng sasakyan nito. Hindi na halatang putik dito at para na talagang bagong linis. Hala, salamat po sir. Sa susunod po ulit. Nakangiting pasasalamat niya dito nang bigyan siya ng 1,000 ng lalaki. Kahit papano ay malaki na ito para sa kanya. Hinintay niya munang makalis ang kotse nito bago nakangiting bumalik sa pwesto ng anak. Mukhang makakabili ako ng fried chicken mamaya. Sigurado akong matutuwa si Maui nito. Nakangiting aniya. Iniayos niya muna ang mga gamit niya. Medyo marami pa naman ang tubig niya kaya't makakapaglinis pa siya ng 1 o 2 sasakyan ngayong araw. Ngunit habang naglalakad papunta sa pwesto ng anak, ay napakunot ang noo niya nang mapansing wala na ang bata sa pwesto nito. Ha? Maui! Maui! Binalot siya ng kaba at takot nang makitang wala nga doon ang anak. Agad siyang napatakbo at nakitang drawing ng anak na nasa sahig. Nandun pa rin naman ang gamit ng anak ngunit nawawala na si Maui. Maui! Malakas na sigaw niya na umeko sa kabuuan ng parking lot. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang marinig ang malakas na sigaw ng isang lalaki sa di kalayuan. What the hell? Malakas na sigaw nito. Mas lalong kinabahan si Anika nang marinig ito, kaya naman agad siyang napatakbo papunta sa direksyon nito. Ramdam niyang malakas na kabog ng kaniyang dibdib habang tumatakbo. Hanggang sa makita niyang isang puting sasakyan. Isang bata na maring hawak ng isang lalaki sa braso. Maui! Agad siyang napatakbo sa anak at halos mapaluhod na upang makuha ang anak mula sa mahigpit na pagkakahawak ng isang lalaki sa braso nito. Mama! Mababakas ang takot sa boses nito habang nakayakap sa kanya. Anak, nandito na si mama. Mahinang bulong niya sa anak habang yakap ito. Tumingala siya sa lalaki at nakitang galit na itsura nito. Sir, sorry po pero bakit niyo naman ginanon ng anak ko? Ano po bang kasalanan niya? Mahinahon ngunit may bakas ng tapang na tanong niya sa lalaki. Bakit nga ba? Ha? Tingnan mo. Tingnan mong ginawa ng anak mo sa sasakyan ko. Sa tingin mo, tama ba yan ha? Galit na sigaw nito sa kanya. Napalingon naman si Anika sa katabing kotse. Mahalata sa kulay nito na bagong bili ito. Puting-puti, kaya naman sobrang linis tingnan. Maliban lamang sa ilang sketches na makikita sa katawan nito, may iba't ibang kulay ng drawing at gasgas. Anong… Oh, nakita mo na. Yan lang naman ang ginawa ng anak mo. Sa tingin mo ba, tama yan ha? Kung binabantayan mo kasi ang anak mo, di sana walang abala sa ating dalawa eh. Oh, paano ang gagawin natin dyan? Hindi pa rin humuhupa ang galit ng lalaki habang napapahawak sa sentido sa sobrang frustration. Napasipa pa ito sa semento nang makita ang gasgas ng hood sa sasakyan.
Maliban kasi sa gilid ay may drawing din ang harapan ng kotse. What the? Tingnan mo! Halika dito! Tingnan mo! Look what your son drew in front of my car! Malakas na sigaw nito. Inis na inis ang lalaki. Kaya naman dala ng takot at kaba ay napalakad na lang din si Anika sa harapan. Doon niya nakita ang drawing ng anak na Mickey Mouse. Hindi naman ganon kalinaw ang pagkakaguhit gawa ng crayons lamang ang gamit ni Maui. Gayunpaman ay halata pa rin ang drawing na yon kahit sa malayo. Mukhang dininan kasi talaga ng bata ang pagkakaguhit dito. Look what he had done to my baby. This is my favorite white sedan, you know? Iritadong sambit nito. Sir, lilinisin ko na lang ho. Sorry ho, hindi ho sinasadya ng anak ko. Nalingat lang ho ako dahil naglilinis din po ako ng mga kotse sa kabila. Hindi ko akalain na nandito siya at dinudumihan ang kotse niyo. Nakayukong sambit ni Anika. Alam niyang wala siyang pamalit o pambigay man lang sa lalaki kung sakaling pagbayarin siya nito. Kaya naman kahit na ayaw niyang sinisigaw-sigawan siya ng lalaki, ay minabuti na lamang niyang magpakumbaba. Para na rin sa kabutihan ng anak niya na ngayon ay takot na takot sa lalaki. Napatawa naman ng mapakla ang lalaki. Ha? And you think kaya mong linisan yan? Can't you see? Ang gasgas ng crayons ng anak mo sa kotse ko. My gosh, this can't be happening. Yes po sir, pero gagawin ko po ang lahat para maibalik ko sa dati ang puti niya. Sorry po talaga sir. Pakiusap, wala ho kaming pambayad sa naging damage ng sasakyan. Kulang na lang ay lumuhod si Anika. Bahagyang natigilan ng lalaki nang pansing nakayuko ang babae at tila nanginginig ang boses. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit na nagpupuyos na talaga siya sa galit. Nagpakawala muna siya ng malalim na hininga bago humarap ulit sa mag-ina. Hinilot niya pa ang noo niya upang mapakalma ang sarili. Okay, fine. Linisin mo yan. And make sure na wala akong makikita. Maski isang bakas dyan. You understand? Masungit na utos nito sa kanya. Agad namang tumango ang babae. Nakakapit dito ang anak sa binti ng ina na ngayon ay umiiyak. Mama, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Humahagulhol na aniya ng bata. Humihikbi sa pagitan ng mga salita nito. Ayos lang anak. Si mama nang bahala, okay? Basta huwag mo nang uulitin yun ha. Hindi ba may papel ka naman? Doon ka na lang mag-draw, okay? Aniya sa anak habang pilit itong pinapatigil sa pag-iyak. Pinanood lang naman ng lalaking si Dave ang mag-ina. Pinaandar niya ang sasakyan sa pwesto ni Anika dahil hindi naman niya kakayanin na dalhin lahat ng gamit nito papunta sa pwesto niya. Isa pa, ay baka maabala din sila sa ibang mga may-ari ng kotse na malapit sa kanila. Habang pinapanood ang babae na maglinis ng sasakyan niya, ay hindi niya maiwasang maisip kung bakit gantong klase ng trabaho pa ang pinasok nito. Gayong hindi naman karaniwan sa isang babae ang gumawa ng mabibigat na gawain. Gayunpaman ay ipinagsawalang bahala na lamang ito ni Dave. Kainis, abala patuloy. Imbis na nakauwi na sana ako. Akse tuloy sa oras. Inis na sambit nito sa isipan. Tsaka nag-cellphone habang nakaupo sa di kalayuan. Habang si Anika naman ay panay ang kuskus at linis sa hood ng kotse upang matanggal ang drawings nito. Mama, tulungan na po kita. Aniya ng anak. Agad naman niya itong pinalayo. Maui anak. Sabi ko diba dun ka lang? Huwag ka na dito, mababasa ka. Saway niya dito. Pero mama, ako pong may kasalanan eh. Gusto ko pong tumulong. Mahinang sambit nito sa kanya. Nakayuko at nahihiya. Napangiti naman si Anika dahil dito. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito gamit ang braso. Anak, ayos lang. At saka tingnan mo, ang ganda kaya ng drawing mo. Nakangiting Aniya sabay tingin sa drawing na nasa hood ng sasakyan. Agad namang napalingon sa kanya ang anak. Talaga po, mama? Oo naman, ang ganda nga oh. Kuhang-kuha mo ang mukha ni Mickey Mouse.
At saka ang ganda pati ang pagkakakulay mo. Ginaya ko po kasi mama yung napanood ko nung nakaraan sa TV eh. Talaga? Kaya pala ang ganda eh. Pero anak ha, tandaan mo to. Kahit magandang drawing mo, mali pa rin na nagdrawing ka dito. Hindi ka dapat nagdodrawing sa kung saan saan. Vandalism yun anak, alam mo ba yun? Hindi po mama. O siya, sa ngayon ay alam mo na okay? At masama yun. Hindi po dapat ginagawa yun. Maliwanag pa. Napatango na lamang ang bata hanggang sa inutusan na niya itong bumalik sa pwesto nito. Natuwa man sa papuri ang inay na aawa naman siya dito dahil sa hirap na hirap itong tanggalin ang drawing sa kotse niya. Laglag balik tuloy na naglakad ang bata pabalik. Habang si Dave naman na naiinip na sa kakahintay ay napansin si Maui na naglalakad papalapit sa kanya. Hindi niya ito pinansin nung una hanggang sa huminto ito sa harapan niya. What do you need, kid? Ha? Sorry po kuya, hindi ko po sinasadya. Mahinang pakiusap ng bata. Ano? Dahil po sa akin, nahirapan si mama ko. Sorry po kuya, hindi ko na po uulitin. Bahagyang nakaramdam ng awa si Dave ngunit hindi niya ito pinansin dahil mas nangingibabaw pa rin ang galit at inis niya, lalo na sa tuwing titingnan ng kotse. Hindi niya ito sinagot hanggang sa nabagot na siya ng tuluyan at naglakad na palapit sa babae. Panay pa rin ang kuskus nito. Medyo nawala ng ilan ngunit bakas na bakas pa rin ang drawings nito. How long do I have to wait for you to finish this, ha? Kanina pa ako naghihintay, oh. Galit na tanong niya dito. Pagod na nagpunas ng pawis si Anika bago humarap sa kanya. Hawak pa nito ang basahan at isang spray. Sir, sorry po medyo. Nahihirapan lang po akong tanggalin yung ibang gasgas niya. Pero gagawin ko po ang lahat para matanggal ko po ito. Pasensya na po talaga. Napapayuko pa si Anika sa sobrang pag-aalala. Napatingin naman sa kanyang relo si Dave at napailing. You know what? I don't have any more time for this. You have to pay because of this. Hindi ko hayaan na lalo mong gasgasan ang sasakyan ko. Look, hindi na maalis yung gasgas na yan unless ipaayos ko ang mismong sasakyan sa shop. At alam mo ba kung gaano kamahal yan? Ani pa nito sa kanya. Nanatili namang nakayuko si Anika. Sorry po sir, pero wala po akong pambahid sa ngayon. Di bale, pwede ko pong pag-ipunan kung ayos lang ho sa inyo. Dadagdagan ko na lang ho ang mga racket ko para sa ganun na lumaki pa ang sasahurin ko. Aniya ng babae habang nakatingin sa kanya. Saglit na sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Dave. Kalahating milyon. Kalahating milyon? Yes, dahil aside from the fact na ipapalinis ko at ipapagawa kong nasira dyan, ay bayad na rin yung abala na nagawa niyo sa akin. Nasayang ang oras ko dahil sa inyong dalawa. Pero sir, hindi ko yata kakayaning makapag-ipon ng ganun kalaking pera. Kahit na ilang trabaho pang pasukin ko. Nanlulumo si Anika. Hindi alam kung paano makakahanap ng ganung halaga. Habang si Dave na nakatingin sa babae, ay bahagyang napangisi tsaka nag-cross arm. Then what if you'll work for me? For free? In just 2 months. How's that? May bahid ng kung anong nakakaloko ng ngiti ang labi ng binata. Ani mo'y nakaisip ito ng kalokohan sa isipan. Magtatrabaho po ako sa inyo? Yeah, I know for the fact na hindi mo na rin naman mababayaran yon kahit ilang trabaho ang pasukin mo. So might as well work for me para kahit paano ay makalibre na rin ako sa mga kasambahay ko. You'll be working for me as my personal kasambahay. Napalunok si Anika. Hindi makapaniwala sa offer ng lalaki. Alam niyang magiging mahirap yon, lalo pa dahil mukhang may balak siyang pahirapan ng lalaki. Gayunpaman ay kung ito lang ang tanging paraan upang makapagbayad sa nagawa ng anak, ay handa siyang gawin ito. Hindi niya hayaan na may mangyaring masama sa kanila ng anak. Lalo pa at wala rin naman siyang kakayahan
na magbayad ng ₱250,000. Sa huli ay napatango na lamang siya. Buong tapang na hinarap ang hamon ng lalaki. Agad namang inabot ni Dave ang isang piraso ng papel. Well then, make sure na pumunta ka sa address na to. Hindi ko gustong sumakay kayo sa paborito kong sasakyan, kaya hindi kayo maaaring sumabay sa akin. Isa pa ay kailangan yung kunin ang mga gamit nyo. Pumunta na lang kayo sa address na yan sa oras na matapos nyong makuha ang mga gamit nyo. Aniya sa babae, tsaka naglakad na papunta sa driver's seat. Bago pa man ito magpaharurot ng sasakyan, paalis ay sumili pa ito ulit sa bintana. And don't you dare run away from me, Anika Guillermo, kung ayaw mong maging wanted sa mga susunod na araw. Seryosong sambit nito, diretsong nakatingin sa kaniyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo ay umalis na rin ito matapos buhayin ng makina ng sasakyan. Naiwan naman si Anika. Nagtataka kung bakit nalaman ng lalaki ang pangalan niya. Mama, pupunta po ba tayo sa bahay ni Kuya Dave? Tanong ng anak sa kanya nang makalapit ito. Napakunot noo siya. Dave? Paano mo nalaman ang pangalan niya, anak? Takang tanong niya dito. Sinabi niya po sa akin, Mama. Tinanong nga rin niya po ang pangalan ko at pangalan niyo po eh. Anya ng bata habang hawak-hawak ang drawings niya. Doon lamang napagtanto ni Anika, kaya pala nito alam ang pangalan niya. Sa huli ay wala na siyang nagawa pa kundi ang ayusin ng mga gamit at ayain ang anak na umuwi. Sumagi na sa kanyang isipan na umalis na lang at magpakalayo-layo. Ngunit alam niyang mga nganib lamang ang buhay niya kung sakaling takasan ng lalaki. Kaya sa huli ay nagtungo siya sa address na nasa papel habang daladala ang mga gamit nila ng anak niya. Mama, dito na po ba tayo titira? Tanong ng anak niya habang nakatingala sa may kalakihang bahay. Hindi naman ito malamansyon, sapat lang ito para sa isang maliit na pamilya. Ngunit dahil sa marangyang disenyo ay talaga namang nakakahanga at nakakaaliw itong pagmasdan. Simula ngayon, dito muna tayo anak. Kailangan nating manilbihan sa kanya para mabayaran natin ang nagawa natin sa kanya, okay? Aniya habang nakikipantay ng tangkad sa anak. Tumango na lamang ito at sabay na silang pumasok sa loob ng pagbuksan sila ng gate ng gwardiya. Pagpasok pa lamang nila ay sumalubong na sa kanila si Dave na nakasuot ng black sando at gray pants. Medyo magulo rin ang buhok nito na mukhang mamasa-masa pa. Masungit itong humarap sa kanila. Good to know na hindi mo ako tinakbuhan. Aniya ng binata. Ibinaba naman ni Anika ang dalang gamit nila ng anak, tsaka nahihiyang humarap sa lalaki. Yes po sir. Dave. Sir Dave ang tawag mo sa akin. Masungit na pagkokorek nito sa kanya. Napalunok naman si Anika sa kaba. Yes po Sir Dave. Walang pakialamang binata na tinalikuran silang mag-ina, tsaka naupo sa couch kaharap ang isang laptop. I don't have time to talk to you. You wasted so much of my time earlier. I need to work. And you have to cook dinner for me. Got it? I want a spicy sizzling sisig with sunny side up egg on the side. Anito sa kanya tsaka nagsimula nang nagtipa sa laptop. Yes po sir. And by the way, since ikaw lang naman ang kasambahay ko rito, your room will be next to mine. The right room is mine. You take the left one. Walang emosyong sambit nito, tsaka ibinalik muli ang atensyon sa ginagawa. Hindi naman na nagawa pang makapagsalita ni Anika sa takot na makaabala sa lalaki. Kaya naman tumango na lamang siya tsaka tinungo ang nasabing kwarto. Sumunod naman sa kaniyang anak at pinagtulungan nilang ayusin ang kwarto. Nang matapos silang mag-ayos ng kanilang mga gamit, ay nag-asikaso na agad si Anika ng hapunan ng amo niya. 5:00 na rin kasi ng hapon, kaya anumang oras ay baka kumain na rin ang amo niya. Where's my food? Tanong ni Dave habang naglalakad palapit sa dining table. Agad napansin ni Anika ang suot ng lalaki.
Mukhang may mahalaga itong pupuntahan ngayong gabi dahil sa suot nito na formal attire at slacks. Nakaayos rin ang magulong buhok nito na siyang nagpalabas sa natatanging kagwapuhan ng lalaki. May itsura naman talaga si Dave. Sadyang hindi lang ito napansin agad ni Anika dahil masungit at antipatiko ang unang naging impresyon niya sa lalaki. Ngunit ngayong kalmadong ekspresyon nito sa muka ay mas lumitaw ang pagiging gwapo nito. Natigilan na lamang si Anika nang humarap sa kanya si Dave na nakataas ang kilay sa kanya. Why are you looking at me like that? I'm asking you kung nasan ang dinner ko. Aniya ng lalaki. Biglang naging masungit muli ang ekspresyon sa mukha nito. Napatigil ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Maui palapit sa kanila. At mapasanan nila itong lilingunin. Ngunit naramdaman na lamang ni Dave ang pagsundot ng isang matulis na bagay sa kanyang puwetan. Napatingin siya dito at nakita si Maui na nagpapalipad ng airplane nitong laruan. Mas nandilim ang tingin ni Dave dito. What are you doing? Walang bahid ng emosyon na tanong ni Dave sa bata. Agad namang napatakbo si Anika palapit sa dalawa tsaka hinila ang anak. Anak, bakit mo naman ginawa yon? Nako, sorry po sir. Hindi niya po yata kayo nakita habang nagpapalipad siya ng airplane niya. Paghingi ng pasensya ni Anika sa lalaki. Why? Ganun ba ako kaliit ha? Sarkastikong tanong ni Dave sa kanila. Nako, hindi po sir. Papasok po kasi siya sa pinto ng dining area kaya hindi niya akalaing nasa bungad ho kay... Naitaas ni Dave ang kanang kamay. Hudyat na tumigil na siya sa pagsasalita. Inis na umiling si Dave tsaka tumalikod. Nawala na ako ng gana. I'll eat that tomorrow morning for breakfast. Make sure na mainit yan kapag kinain ko bukas. Anito na lamang sa kanya at agad nang umalis. Humabol naman si Anika sa lalaki. Sir, saan po kayo pupunta? Tawag ni Anika kay Dave habang tumatakbo palapit dito. None of your business. Make sure to lock the door after I leave. Yun lamang ang tanging naging sagot sa kanya ni Dave, kaya naman hindi na nagsalita pa ulit si Anika at hinayaan na lamang itong makaalis. Sa kabilang banda naman ay dumiretso ng kaniyang kumpanya si Dave para asikasuhin ang mga urgent papers. Galing kasi siya sa Cavite kanina upang kitain ng isa sa mga business partner niya. Ngunit dahil sa nangyari ay hindi siya kagad nakabalik sa opisina. Wala siyang choice kundi ang magtrabaho maghapon ngayong gabi. Kinabukasan ay umuwi na lamang siya sa bahay niya at naabutan ng pagkain sa mesa. Nakahain na ito sa mesa nang makapasok sa kusina. Naabutan niya rin ng babae na magulo ang buhok habang humihikab sa harap ng stove. Ay, kabayo! Sir, nandyan na po pala kayo. Sorry po. Agad na natauhan si Anika nang makita siya. Seryoso naman ang mukha ni Dave na humarap dito. Mamaya na ako magbe-breakfast. Pagising ko. Wake me up at 10 a.m. Utos niya sa babae, tsaka umalis sa kitchen. Agad naman siyang sinundan ni Anika. Sir, hindi pa po ba kayo natutulog? Ano ba sa tingin mo ha? Hindi ba halata? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Hindi niya maiwasang magsungit dahil masakit ang ulo niya ngayon. Hindi naman na nakasagot pa si Anika at hinayaan na lamang siya. Bahagyang nahirapan na makapag-adjust si Anika sa bagong buhay nila, lalo pa at kailangan nilang mamuhay sa bahay nito ng ilang buwan. Madalas kasing panay utos sa kanyang amo niya at madalas din siyang sungitan nito. Mabuti na nga lang at nakakaya niyang tanggapin ang lahat ng yon, alang-alang sa kanyang anak na si Maui. Hanggang sa isang araw walang pasok si Dave sa opisina nito. Kaya naman, nanatili lang siya sa living room habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Anika! Anika! Malakas na sigaw ni Dave nang hindi ito marinig ng babae sa unang pagkakataon. Napatakbo naman na lumalapit sa kaniyang babae. Ay, sir, sorry po. Nasa ikalawang palapag po kasi ako at naglilinis ng banyo. Aniya sa lalaki habang nagpupunas pa ng pawis.
Get me some water. Oh? Water. Tubig. H2O. Can't you get it? Sir, nasa tabi niyo ho yung tubig niyo kanina eh. Nagtatakang sambit ni Anika, saka tinuro ang bottled water na dala niya kanina. Para namang napahiya si Dave na nag-iwas niyang tingin habang naghahanap ng idadahilan. I don't want that water anymore. Gusto niyo po ba sir ng mainit? Malamig naman po kasi itong tubig sa tabi niyo eh. Aniya ng dalaga. Natigilan ulit si Dave na napatingin sa bottled water. Bagong kuha niya kasi ito sa ref kanina. Kaya naman malamig talaga ito. Hindi niya natuloy alam kung anong ipapalusot sa kasambahay. No, I want a flavored one. Napataas ang kilay ni Anika. Flavored? Ano yun? Juice? Sa isip-isip ng babae. Damn! Just get me a new water, can't you? Bakit bang dami mong tanong? Inis na tanong ni Dave sa kanya. Napabusangot si Anika dahil sa pagiging masungit at moody ng boss. Kung hindi lang talaga siya natatakot ay baka nasagot niya na ito dahil sa mga walang kwentang utos nito sa kanya. Napailing na lang tuloy na sinunod ni Anika ang utos nito tsaka muling bumalik sa ginagawa. Maya-maya pa'y sumulpot naman ang batang si Maui sa tabi niya. Kuya Dave, ano pong ginagawa niyo? Inosenteng tanong ng bata, tsaka pinilit na umupo sa tabi niya. Hindi pa naman ganun katangkad si Maui, kaya nahirapan pa itong makakyat sa tabi niya. Palihim na napatawa si Dave nang makita kung gaano ito kahirap na makaupo sa sofa. Work. Maikling sagot niya dito habang pasimpleng sinusulya pa ng bata. Work po? Bakit po? Di po ba mayaman na po kayo? Bakit po nagtatrabaho pa po kayo? Tanong pa nito. Ngayon ay nakatayo na lang sa tabi niya at hindi na pinilit na umakyat sa upuan. Because I have to. Can you please get out of here? I'm busy. Seryosong aniya sa bata. Pinapanatiling kalmado ang boses kahit sobrang distracted niya sa boses nito. Maui! Naku Maui! Halika dito anak! Naku sir, sorry po. Mag-sorry ka anak. Nakakaistorbo ka sa trabaho niya. Paumanihin ni Anika, sabay bulong sa anak niya. Napasimangot naman si Maui na humarap sa ina. Pero mama, sabi mo kasi... Oo nga anak, pero hindi dapat tayo nang aabala. Huwag tayo dito sa sala, okay? Doon ka sa kwarto, dali. Ani ng ina kay Maui. Nakita niya kung paano sumimangot ang bata, tsaka walang sali-salitang naglakad papunta sa kwarto nito. Para itong nagtantrum sabang nagmamarcha papasok sa kwarto. Maui, isa. Ganyan ba ang attitude anak? Di ba sabi ni mama maglalaro naman tayo? Pilit na pinapaintindi ni Anika sa anak. Ngunit nakasimangot pa rin ang bata na tumakbo palayo. Napailing na lamang si Anika sa anak bago muling humarap kay Dave. Sorry po talaga Sir Dave. Aalagaan ko po ng mabuti si Maui para hindi na po siya makabala sa inyo. Si Dave naman, napasimpleng nakasilip kanina sa mag-inay nagkunwaring abala sa pagtatype sa laptop. Make sure of it. Ayokong inaabala ko habang nag-work ako. Maliwanag ba? Seryosong anya dito, dahilan para mapayuko ulit si Anika. Yes po sir, hindi na po mauulit. Anito, tsaka agad na ring umalis para bumalik sa ginagawang paglilinis. Habang si Dave naman ay ibinalik muli ang atensyon sa ginagawang paperwork sa laptop. Ngunit makalipas ang ilang oras ay napansin niyang natahimik ang buong bahay niya. Sakto rin kasing tapos na niya ang kanyang ginagawa. Nakakunot noong sinara ni Dave ang kanyang laptop tsaka tumayo sa upuan niya. Hey, where are you guys? Anika, Maui! Malakas na sigaw niya sa mga ito. Ngunit ilang minuto na ay wala pa ring sumasagot kaya naman nag-alala na si Dave at naglakad na palabas ng sala. Agad siyang sumilip sa kusina ngunit wala ang mga ito. Anika! Maui!
Malakas na sigaw ni Dave ngunit wala pa ring sumasagot, kaya agad na siyang nagpunta sa kwarto. Mula sa ibaba ay tahimik siyang umakyat sa pangalawang palapag para hulihin kung anong ginagawa ng mag-ina. Ngunit wala ang mga ito hanggang sa palabas na siya ng kwarto ng mga ito nang may biglang yumakap sa kanya. "Huli ka!" Malakas na sigaw ni Anika habang natatawa pa. "Ay, may mumu!" Malakas na sigaw rin ni Dave nang maramdaman ang pagkakahawak nito sa kanyang binti. Pareha silang natigilan nang marinig ang boses ng isa't isa hanggang sa alisin ni Anika ang nakatakip na kurtina sa kanyang muka. Naglalaro kasi ng tagu-taguan sina Anika at Maui at inakalan nitong ang anak ang dumaan sa kanyang harapan, kaya naman agad niya itong hinuli. Napatingala si Anika ngunit dahil nga sa nakayakap siya sa binti nito, ay bahagyang iba ang nakita niya mula sa ibaba. Dahil sa anggulo ay mas tumambad sa kanyang bahagyang nakaumbok sa pang-ibabang shorts ng lalaki. Halos nakatapat pa doon ang kaniyang muka. Kaya naman mas lalong naging awkward ang ganap na yon para kay Anika. Agad siyang napaiwas ng tingin. Maski si Dave ay napatingin sa gray pants niya, na umbok ang nasa pagitan nito. Agad siyang pinamulahan ng muka dahil sa hiya at mabilis na hinilang pants bago pa ito mahubad sa kanya ni Anika. Agad na umayos ng tayo ang dalaga bago pa niya mahila ito. Ngunit sa kasamang palad ay napatid ang paa niya sa isang tali malapit sa kurtina. Hindi na naisip pa ni Anika kung saan kakapit at agad na lamang na nahila ang pants ng lalaki. Nanlaki ang mata nilang dalawa nang tuluyan ng mahubad ang suot ni Dave dahil dito. "Wah! Ang laki!" Malakas na sabi ni Anika, lalo na nang makita niya na tanging boxer lamang ang suot ng lalaki. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Anika at nagtakip ng mga mata, habang si Dave na kanina'y pinamumulahan ng muka ay parabang nais na lamang na magpalamon sa lupa ng buhay. Akma na sanang magsasalita si Anika nang marinig nila ang boses ni Maui sa labas. "Mama, ano pong malaki yan? May ahas na naman po ba?" Nag-aalalang tanong ni Maui sa labas ng pintuan ng kwarto. Rinig nila ang pag-ikot ng seradora nito, kaya naman mabilis na inayos ni Dave at Anika ang kanilang sarili bago pa makapasok ang bata. "Mama, bakit po? Anong nangyari?" Inosenteng tanong ni Maui sa kanilang dalawa habang magkaiwas naman ng tingin sina Dave at Anika. Wala anak. May malaking damulag lang kasi akong nakita." Lumapit si Maui sa ina tsaka yumakap dito. "Anong damulag po, Mama?" Wala yun anak. Hindi kasi kita makita kanina eh. Di ba nagtatago-taguan tayo? Ayan o, taya, huli na kita." Aniya sa anak, tsaka bagyang kinikiliti ang bewang ng anak. Agad namang natawa at halos maglupasay sa sahig ang bata sa sobrang kiliti. Si Dave naman ay matalim na tiningnan si Anika. Saglit na natigilan ng babae habang patuloy pa rin sa pagtawa ang anak. Akma na sanang magsasalita si Anika ngunit inis nang tumalikod si Dave sa kanila tsaka malakas na sinara ang pinto. Napatiim na lamang si Anika at saka muling binalik ang tingin sa anak. Sa kabilang banda naman ay inis na pumasok sa kanyang kwarto ang lalaki. Hindi siya makapaniwala na muntik na siyang mahubaran kanina ng kasambahay. Mabuti na lang at kahit papano ay nakasuot pa siya ng boxer. Gayunpaman ay naiinis pa rin siya sa babae. "Hay, halos lahat ng babae nagkakandara pa para lang mahawakan ako. Pero siya, yumakap pa talaga sa binti ko. And much worst, ay nahubaran niya pa ako ng pants." Inis na anas ni Dave sa sarili. Halos buong maghapon na naging awkward ang dalawa sa isa't isa. Sa tuwing lalabas si Anika at magkakasalubong si Dave, ay mabilis naman itong iiwas sa kanya. Kung minsan ay akma na sanang lalapitan ni Anika ang amo para humingi ng tawad, ay bigla naman itong magtitipa sa kanyang telepono at sasabihing meron itong kausap. Nakakaya naman kasi talaga yun, Anika.
Ano bang iniisip mo ha? Konting galaw mo lang kanina lalabas ng anaconda niya. Sinong hindi maiilang doon ha? Inis na tanong niya sa sarili habang nakatayo sa veranda ng sala. Maya-may napansin niya ang lalaki na nasa labas. Napatanaw siya dito habang abala ito sa paglilinis ng sasakyan sa garahe. Nakasuot lamang ng short ang lalaki at topless naman sa pang-itaas nito. Saglit siyang napatitig sa shorts nito na medyo basa na gawa ng tubig mula sa hose. Hindi niya maiwasang mapansin ang nakabakat dito. Agad tuloy na namula ang mukha niya na parang kamatis ng maalalang nakita kanina. Ay! Ang bastos naman ng utak mo. Ito bang epekto ng pagiging tuyot sa loob ng ilang taon? Umayos ka nga, Anika. Inis na sambit niya sa sarili at agad nang umalis sa veranda. Habang si Dave naman na abala sa paglilinis ng sasakyan niya nakaramdam ng kaluskos mula sa itaas. Kaya agad siyang napalingon dito. Sino yun? Takang tanong niya sa sarili. Ngunit maski anino'y wala siyang nakita. Napatingin na lamang siya sa sikat ng araw sa itaas at bigla na lamang dumaan sa kaniyang alaalang itsura ni Anika kanina habang nakatingala sa kanya mula sa binti niya. Oh fuck! Stop it, Dave! Inis na aniya, tsaka napailing na lamang at nagpatuloy na ulit sa paglilinis ng sasakyan. Matapos siyang maglinis ay nagtungo na rin siya sa kaniyang banyo para maligo. Saktong nakaramdam siya ng uhaw, kaya naman nagtungo siya sa kusina para kumuha ng maiinom. Nanatiling dala ang tuwali sa balikat habang tumutulo pang basang buhok sa katawan. Nagulat na lamang siya nang maramdaman ang presensya sa kanyang likuran, kasabay ng isang boses mula dito. Sir Dave. Tawag nito sa kanya. Napalingon siya dito at nakita si Anika. Nangungusap ang mga mata habang kabadong nakatingin sa kanya. What is it? Walang emosyon na tanong niya dito. Tungkol po sa nangyari kanina. Hindi ko nagawang makahingi ng pasensya matapos ang nagawa ko. Agad na napayuko si Anika bago muling nagsalita. I'm really sorry, sir. Paumanhin ito sa kanya. Hindi ko po sinasadya. Wala rin po akong nakita. I promise. Aniya ng babae dahilan para pamulahan ng mukha si Dave. Hindi siya virgin na lalaki. Ngunit hindi rin naman ganun kadami yung body count ni Dave. Iilang beses pa lamang din siyang may nakasama sa kama. At isa sa mga babaeng hindi niya gugustuhing makasama ay si Anika. Sa hindi malamang dahilan ay naiinis siya dito. And you think your sorry is enough? Sa tingin mo ba'y hindi disrespectful ang ginawa mo kanina? Who are you to just suddenly hug my legs and worse is to pull down my pants? Inis na tanong nito sa kanya kasabay ng malaking paglunok ni Anika dahil sa kaba. Hindi nito nagawang makapagsalita kaya agad na lang ulit siyang napayuko. Hindi ko nga ho sinasadya, sir. Katulad po ng sinabi ko kanina, naglalaro kami ng tagu-taguan ni Maui. Akala ko'y siya kayo kaya medyo mababang pagkakayakap ko. Alam ko ang height ng anak ko kaya nagulat din po ako nang makayakap ko ang binti niyo. Pasensya na po kayo talaga, sir. Gagawin ko po ang lahat para makabawi po sa inyo. Nagmamakaawang sambit ni Anika dito. Ang kaninang inis ni Dave ay tila ba napalitan ng kapiliwan. Alam naman niyang hindi sinasadya ni Anika ang nangyari. Ngunit naisipan niyang asarin ito ng bahagya. Napangisi siya, tsaka bahagyang lumapit dito. Anything? You can do anything for me? Pilyong tanong niya dito. Dahan-dahan namang napatingala si Anika sa kanya. Yes po, sir. As in, anything? Paglilinaw pa nito. Agad tuloy nakaramdam ng kaba si Anika dahil dito, kaya napaatras siya. Ngunit hindi siya tinigil nito, bagkus ay mas lumapit pa si Dave sa kanya hanggang sa may sandal siya nito sa pader. Itinukod nito ang braso sa pader habang nakayuko si Dave sa kanya. Naroon pa rin ang nakakalokong ngiti sa labi nito.
Tell me, Anika, what can you do for me? Tanong ni Dave sa babae sa nakakaakit na paraan. Palipat-lipat din ang tingin niya sa mata at labi ng babae upang tingnan kung ano ang magiging reaksyon nito. Ngunit sa halip ay napakunot na lamang si Anika. Ano pong magagawa ko para sa inyo? Pag-uulit nito. Hindi gumana ang unang pangaakit ni Dave kaya naman mas ginalingan pa niya. This time ay hinawakan niya ang baba nito tsaka pilit na pinatingin sa kanya. Look at me, Anika. Aniya habang diretsong tingin sa babae. Mapapansin ang kaba sa mukha ni Anika kaya naman mas lalong ginanahan si Dave. What are you willing to do for me, huh? Tanong ni Dave sa kanya, bahaging naglalapit ang agwat sa isa't isa. Agad na napangiti si Anika, pinipilit na alisin ang kaba at awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Gusto mo bang paglutuan kita? Masarap akong magluto. Nakangiting Aniya sa binata, ngunit napataas lamang ang kilay nito. I don't want it. I want something special. Special? Di lulutuan kita ng special kaldereta or special sizzling tocino. Special sinampalukang kambing. Special... Wait, sinampalukang kambing? Are you crazy? Hindi yun ang gusto ko. Napakunot ng noo si Anika. Wala naman akong ibang special na may bibigay sa'yo eh. Hindi rin ako special child. Anito, dahilan para mapamaang na lamang si Dave. Ngunit agad ding umiling si Dave, tsaka muling nilapit ang agwat nila. Mas naging seryoso sila sa isa't isa. I don't want that, Anika. I want you to dance in front of me. Dance? Matigas po yung katawan ko, sir. I don't care. You need to dance in front of me. Di ba sabi mo, gagawin mo ang lahat para mapatawad kita? Pangungonsensya pa nito sa kanya. Nagdadalawang isip man ay wala na ring nagawa pa si Anika, kundi ang sumunod dito. Naupo sa isang upuan si Dave. Nakabuka ang dalawang mga hita at animoy naghihintay sa espesyal na palabas mula kay Anika. Napangisi pa siya habang nakatingin dito. Habang si Anika naman, kahit nahalata ang kabay tumalikod dito sa kanya, na animoy naghahanda na sa performance. Tila ba nasabik naman si Dave sa pag-aakalang isang sexy dance ang ipapakita nito sa kanya. Ngunit napakunot ang noo niya nang bigla itong magsuot ng headband sa noo. Laking gulat niya nang pagharap nito ay bigla itong nagtatalon na animoy isang rap performer. Hey! Ho! People, let's dance! Let's go! A 1, a 2! Pagsigaw nito habang tila ba nagsusumba. Shake your booty! Oh, shake it like this! Oh yeah! 1, 2, 3, hey! Malakas na sigaw ni Anika. Animoy isang Zumba instructor. Ang kaninang pananabik sa mga mata ni Dave ay agad naglaho. Napamang siya tila ba nadismaya dito. Lalo pa nang dumating ang anak nito na si Maui at sumali sa pagsayaw ng ina. Mama, hindi ko abot yung paa ko. Ani ng bata habang nag-i-stretch ng balakang. Agad namang tumulong si Anika at inalalayan ng anak. Seriously, what kind of circus is this? Zumba? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Bago pa man siya mainis ng tuluyan, ay agad na siyang tumayo at lumayo sa mga ito. Hi, this is such a waste of time. I shouldn't expect much. Aniya sa sarili nang maramdaman niya ang paghawak ng batang si Maui sa kaniyang kamay. Doon siya napatingin sa mag-ina na nakatingin din sa kanya. Animoy inaaya din siyang sumayaw. No, I won't be dancing that. Inis na Aniya ngunit sadyang makulit si Maui at tumakbo na palayo. Sige na po Kuya Dave, minsan lang naman po eh. Magaling naman po si Mamang magsumbay eh. No! Please po. I said no. Don't follow. Bago pa siya mahila ulit ng bata ay agad na siyang napatakbo. Tila ba'y takot na maabutan ng batang pilit na humahabol sa kanya. Napasandal siya sa pinto
Hawak-hawak ang seradora habang panay naman ang katok ng bata sa labas. Kuya Dave, please po, sayaw na po tayo. Malakas na kalabog ng bata sa labas ng pinto. No, sumayaw kayo doon. I'm busy. Pero sir, hindi ba gusto niyo pong makita ang sayaw namin? Biglang singit naman ni Anika na nasa labas din ng kwarto niya. No, I changed my mind. Aniya sa mga ito. Ilang sandali pa bago naging kalmado ang nasa labas at tuluyan ng umalis. Napaupo naman si Dave sa sahig. Tila ba hiyang-hiya. What the heck did I just expect? Na magsisexy dan siya? What the hell? Inis na Aniya sa sarili at agad na napasabunot ng buhok. Ilang araw pang lumipas, madalas na iniiwasan ni Dave ang mag-ina. Nandun pa rin kasi ang inis niya sa mga ito. Madalas siyang lapitan ni Maui ngunit pilit niya itong iniiwasan, lalo pat masyadong makulit ang bata. Kuya Dave! Kuya Dave! Wala po ba kayong jowa? Biglang tanong ni Maui habang naghahanda siya sa sala. Pinanliitan niya ito ng tingin. Why did you say so? At ano bang pakialam mo ha? Inis na tanong niya dito. Napayuko naman si Maui. Kasi po, kayo na lang ang mananatili sa bahay na to sa oras na umalis na po kami ng bahay ni Mamay eh. Pag-aalala ni Maui dahilan para mapakunot noo si Dave. So, nakataas ang kilay na tanong ni Dave sa bata. Nagulat naman siya nang itaas ni Maui ang tingin sa kanya. Malawak ang ngiti habang diretso ang tingin sa mga mata niya. Kung wala po kayong jowa, wala rin po kayong makakasama sa bahay niyo. Kaya bakit po hindi niyo na po ligawan si Mama? Kapag naging kayo po ni Mama, hindi na po namin kailangang umalis dito at hindi niyo na rin po kailangan na maging mag-isa. Tila ba'y tuwang-tuwa na sambit ng bata. Ang kaninang nakatas na kiling na si Dave ay napalitan ng pagngiwi. Ano? Ako at ang mama mo? Napatawa naman si Maui tsaka pinakita ang isang drawing. Mabilis na napawi ang ngiwi nito nang makitang magandang drawing ni Maui. Tila isang masayang family ang drawing nito. May nanay, tatay at isang bata sa gitna. You mean, I'm this one? Tanong ni Dave sa bata. Tinuturo ang isang lalaki sa gitna, katabi ng isang babae. Opo, kung ikaw pong magiging papa ko. Sabi po kasi ni Mama, iniwan na daw po kami ng papa ko. Sabi niya kailangan ko daw po tanggapin na wala na akong papa. Pero bakit ganun? Ginagampanan naman po ni Mama ang lahat para sa akin eh. Kaso nainggit po ako sa iba na may mga tatay. Malungkot na sambit ni Maui. Si Dave naman ay ayaw mangialam sa problema ng mag-ina. Kaya't pilit na lamang na ibinalik ang drawing kay Maui. I'm sorry Maui, pero kailangan ko nang umalis. Huwag ka nalang pasaway sa mama mo para hindi siya mahirapan. Aniya sa bata. Tinatago ang pag-aalala sa batang nakayuko at halatang nalungkot sa naging sagot niya. Sa loob ng 3 linggo na pananatili ng mag-ina sa bahay niya, ay ni minsan ay hindi siya nagtanong o nangialam sa buhay ng mga ito. Ni hindi niya nga rin alam kung nasa ng ama ni Maui. Ngunit base sa kwento ng bata, ay marahil iniwan ito ng ama. Gayunpaman ay alam niyang nasa loob-loob niya concerned siya sa dalawa. Kita niya kung gaano mag-alaga si Anika sa kanya at maging sa anak nito. Kahit na madalas na tahimik lamang si Anika, ay ramdam naman niyang mainit na pagmamahal nito sa anak. Maging sa kanyang opisina ay hindi niya maiwasang isipin ang mag-ina. Hey Dave, are you okay? Kanina pa ako nagsasalita dito, pero nakatulala ka lang dyan. Saway sa kanya ng kaibigan, kasabay ng malakas na pagtapik nito sa kanyang braso. Oh, sorry. I was out of my mind. Tiningnan siya nito ng may pagdududa. Napansin ito ni Dave kaya napataas ang kilay niya. What? Ano ba kasing pinunta mo rito sa opisina ko? Alam mo namang madami akong kailangan gawin eh. Sagot niya sa kasama dahilan para mas lalong mapalawak ang ngiti ni Joe. I'm asking you na,
Hihiramin ko yung isang kotse mo, yung white. What? No, that's my favorite car. And besides, pinapaayos ko pa siya. What? Why? Anong nangyari kay Whitey? Tanong ni Joe sa kanya, nagtataka. Napabuntong hininga naman si Dave nang maalala ang drawing ni Maui sa kotse niya. Mahabang paliwanag, basta. Hindi naman siya tinigilan ni Joe nang mapanuring tingin. Sabihin mo nga sa akin bro, may pinupormahan ka ba ngayon? Seryosong tanong nito na ikinagulat ni Dave. The fuck? Anong pinupormahan ka dyan? Nananaginip ka yata eh. I don't have time for that. Eh bakit kanina ka pa nakatulala dyan? Tapos nang nabanggit ko yung tungkol sa kotse eh, parang naging concern ka. Ano bang nangyayari, ha? Tanong nito. Si Dave na tila naguguluhan ay hindi magawang makapagsalita. Hindi niya rin kasi alam kung saan magsisimula kung sakaling sasabihin niya ito sa kaibigan. Isa pa ay sigurado siyang aasarin lamang siya nito kung sakaling sasabihin niya dito ang totoo. Mukhang naintindihan naman ito ni Joe kaya naman inakbay na lamang niya ang kaibigan habang nakangisi. Alam ko na. Let's go out tonight. Uminom naman tayo. Sagot ko. Nakangiting sambit ng kaibigan habang pataas-taas pa ang kilay. Wala namang nagawa pa si Dave at nagpatianod na lang din sa kaibigan. Isa pa'y mukhang kailangan niya rin ito ngayon. Pagkatapos nga ng work niya sabay silang nagpunta sa bar para uminom. Naabutan na nila doon ang barkada na mukhang nagtipon-tipon na para sa maliit na inuman. Oh, nandiyan na pala sila eh. Nakangising sambit ni Joe at nauna nang naglakad palapit sa mga kaibigan. You invited them? Nakakunot noong tanong ni Dave kay Joe. Yeah, aba, gaano bang isang gabi na lang eh. Minsan ka lang sumama kaya tinawagan ko ng tropa. Proud na sambit ni Joe. Kaya nga Dave, unfair naman kung dalawa lang kayo ni Joe ang mag-iinom no? Nakangising sambit naman ni Mark habang may katabi ng babae habang hawak sa kabilang kamay ang bote ng alak. Lumapit naman kay Dave ang isa sa mga kabarkada na si Kevin. Mabuti naman at naisipan mo nang lumabas sa opisina mo bro. Welcome back. Nakipag-fist bump pa ito kay Dave at nagtawa na naman ang mga kasama. Nakitawa na rin si Dave. Halos sila din kasi ang magkakabarkada noong college kaya super close nilang lahat sa isa't isa. Lumipas ang ilang minuto at oras ay patuloy lamang sila sa inuman at kwentuhan hanggang sa makaramdam na silang lahat ng pagkalasing. Come on bro, lasing na kayo. Joe, kailangan mo nang iuwi ang si Dave. Ako nang bahala kay Mark. Sambit ni Kevin. Kumpara kina Dave at Mark ay medyo sober pa si Kevin at Joe. Kahit na si Joe ay medyo may tama na rin talaga ng alak. Inalalahin lang din ni Joe si Dave na ngayon ay lango na talaga sa alak. Nagulat na lamang siya nang biglang yakapin ni Dave ang isang bote ng alak. Gusto ko pang uminom. Lasing na asik ni Dave habang yakap-yakap ang bote. Dave, tama na yan. Kailangan mo nang umuwi. Masakit na rin ang ulo ko. Sambit ni Joe sa kasama habang hirap na binubuhat ito. Kaya mo pa naman bro. Mukhang napasobra talaga sa inom yang si Dave eh. Nag-aalalang tanong ni Kevin sa kanya. Yeah, don't worry. Idadaan ko lang siya sa bahay niya. Bahala na siya. Basta, ilapag ko lang sa sahig. Ikaw nang bahala dyan kay Mark. Lakas ng loob uminom ng marami, akala mo talaga mataas ang alcohol tolerance eh. Naiiling na sambit ni Joe. Napatingin naman si Kevin kay Mark na ngayon ay nakahiga sa sofa. Alam mo naman yan, gusto magpalakas dun sa mga babae kanina. Kung hindi pa siya nalasing at nagkalat eh, hindi rin naalis ang mga yun. Sigurado akong na-turn off na rin sila sa sobrang pagkalasing ng loko na yan. Naiiling na sambit ni Kevin. Sa huli ay wala na silang ibang ginawa at inihatid na lamang nila ang mga kaibigan bago umuwi. Si Kevin ang naghatid kay Mark sa apartment nito, habang si Joe naman ay idinaan si Dave sa bahay nito. Lingid naman sa kaalaman ni Joe na mag-isa lamang si Dave sa bahay nito, kaya laking gulat niya nang biglang may magbukas ng pintuan. Papungas-pungas pa ang babae na pinagbuksan siya ng pinto.
Sino ho sila? Baka sa boses nito ang pagkaantok. Tila ba nawalang pagdalasing ni Joe nang makitang may babaeng nakatira sa bahay ng kaibigan. Sir Dave! Sir Dave! Malakas at naghahalalang sambit ni Anika nang mapansin ang amo na buhat-buhat ng lalaking nasa harapan. Agad niyang binuksan ng malaki ang pinto. Nako, lasing po ba siya? Saan ho siya galing? Anong oras na? Sunod-sunod na sambit nito nang mapansin ang natigilan na lalaki. Napatingin din dito si Anika. Ay, don't worry po sir. Kasambahay po ako ni Sir Dave. Mag-iisang buwan na rin. Hindi ko akalain na mag-iinom siya ngayong gabi. Mukhang naparami pa po ang inom niya. Sambit ni Anika. Madami mang nais itanong si Joe ngunit ramdam na niya ang pangangalay ng balikat. Kaya agad na niyang pinasok si Dave sa loob. Inihiga niya ito sa sofa, tsaka napaupo sa sahig. Hala, ayos ka lang? Wait, kukuha ko ng tubig. Mukhang lasing ka din. Alalang sambit ni Anika, tsaka nagtungo sa kusina. Napasandal naman si Anika sa sofa habang nakatingala sa kisame. Nagtataka pa rin siya kung sino ang babaeng yon. Imposible namang may jowa si Dave eh. Kanina nga mukhang may pinoproblema siya na babae. Kasambahay niya ba talaga yun? Takang tanong ni Joe sa sarili. Sino po sila? Pupungas-pungas na lumabas ang isang bata mula sa isang pintuan at nagkakamot ng tiyan na naglakad palapit sa kanya. Mas lalong naguluhan si Joe nang makita ang bata. For God's sake, sino tong batang to? Wait. Napalingon si Joe kay Dave habang ang bata ay lumapit din dito. Masyadong maganda yung babae para maging kasambahay lang ni Dave. Isa pa, bakit may bata? Don't tell me, may anak na si Dave. Hindi makapaniwalang sambit ni Joe sa sarili. Akma na sana siyang kakausapin ng bata nang dumating na si Anika. Nako, eto, uminom ka muna ng mainit baka sakaling mawala yan. Dito ka na rin matulog, baka mapahama ka pa sa lagay na yan. Nag-aalalang sambit ni Anika habang inaabot sa kaniyang baso. Tila ba isang ideyang pumasok sa isipan ni Joe. Napatingin siya kay Dave tsaka nakakalokong napangiti. Kaya pala hindi na kumakain ng breakfast at dinner si Dave sa office. Sigurado akong itong babae din ang nag-aasikaso sa kanya. Aba, napakaswerte nga naman ng lokong ito. Mas mabuti pa siguro kung umalis na rin ako. Baka magalit pa si Dave kapag nakihati ako sa atensyon ng babaeng gusto niya. Mapangasar na sambit ni Joe sa isipan tsaka nakangiting tumayo. Wait, kaya mo ba? Nag-aalalang tanong ni Anika. Huwag kang mag-alala sa akin, miss. Ayos lang ako. Isa pa, may driver naman ako kaya hindi ako magdadrive. Si Dave, naparami ang inom niya. Kakaisip sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Nakangiting sambit ni Joe tsaka tumalikod na. Ha? Kakaisip sa akin? Anong ibig mong sabihin? Teka, wait! Paghabol pa sana ni Anika kay Joe, ngunit tuluyan ang umalis ang lalaki. Kaya pala parang occupied ang isip ni Dave these past few days. May kinakabaluan pala ang loko. Natatawang aniya sa sarili, tsaka pumasok na sa kotse. Pinanood naman ni Anika ang kotseng papalayo hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kaniyang paningin. Muli niyang binalik ang paningin sa amo at nagulat na lamang siya nang makita itong hawak ang bote ng alak at pilit na pinapainom kay Maui. Come on, uminom ka. Hindi pa ako lasing oh. Dali na. Bakit bang tagal mong uminom? Tagay na. Lasing na ani mo'y wala sa katinuan habang patawa-tawa pa. Otomatikong nag-init ang ulo ni Anika nang makitang pinapainom ni Dave ang anak ng alak. Agad siyang tumakbo palapit sa mga ito. Dave, ano ba? Malakas na sigaw ni Anika, sabay hila sa anak niya na nakahawak pa sa bote ng alak. Inaamoy ito ng bata at akma na sanang iinumin ng tirang alak, ngunit mabilis itong naagapan ni Anika tsaka kinuha mula kay Maui. Mama, sira ulo ka ba? Bakit mo pinapainom ng alak ang anak ko ha? Tila ba'y nakalimutan na ni Anika kung sino ang kaharap dahil sa nakita. Hindi kasi siya makapaniwala na yayayaan ni Dave na uminom ang isang 5 years old na bata na katulad ni Maui. Ngunit tila lasing pa rin si Dave
at natatawa pa na kinuha ang alak sa kanya. Come on, huwag kang KJ. Tara, uminom pa tayo. Halika dito. Hindi pa ako lasing. Lasing na aniya ng lalaki. Ang kaninang inis na ekspresyon sa mukha ni Anika ay tila mas lumalala. Mas naasiwa pa siya nang makitang malaking ngisi ng lalaki. Alam niyang lasing ito kaya kung ano-ano ang pinagsasabi. Ngunit ang ayain ng isang bata sa inuman ay talagang hindi niya matatanggap. Patuloy pa rin sa pag-aya si Dave kaya naman napakuyom na ng kamao si Anika. Tila ba nagtitimpi? Ayaw mo pa rin talagang tumigil ha? Nagpipigil at malamig na saad ni Anika. Ilang saglit pa ay hinawakan niya sa kwelyo ang lalaki at malakas na sinuntok ang mukha nito. Dahil sa lakas nito ay napatagilid ang mukha ni Dave kasabay ng pagbagsak ulit nito sa sofa. Tuluyan na ngang nakatulog si Dave dahil sa lakas ng suntok ni Anika. Hala mama, baka hindi na po siya umihinga. Baka magalit siya sa atin kasi sinuntok mo siya. Sambit ng anak na yumakap sa kanyang binti. Niyakap naman ito ni Anika. Lasing lang yan anak, hayaan mo na, okay? Aniya sa anak tsaka na ito dinala sa kwarto upang patulugyan. Pagbaba niya ay nagdala na lamang siya ng kumot at unan para kay Dave na ngayon ay mahimbing na ang tulog sa sofa. Iniligpit niya rin ang mga kalat bago siya bumalik sa kwarto niya. Hays, hindi pwedeng malasing ulit si Sir Dave kung ganito lang ang mangyayari. Aniya sa isipan tsaka na pailing. Kinaumagahan ay maagang nagising si Anika para magluto ng breakfast nila. Naabutan niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Dave habang nakatagilid ang ulo sa sofa. Nag-aalala siyang lumapit dito. Buti nakakatulog pa siya sa posisyon niyang yan. Nagtatakang tanong ni Anika at ilang saglit lang ay bumalik na rin siya sa kanyang ginagawa sa kusina. Sa kabilang banda naman ay nagising na si Dave sa sofa. Medyo mabigat ang ulo niya at sa hindi malamang dahilan ay masakit ang panga at leeg niya. Oh shit, ang sakit ng ulo ko. Inis na aniya sa sarili at akma na sanang igagalaw ang ulo para i-stretch ito. Ngunit naramdaman niya ang kirot ng igalaw ito. Bakit masakit din ang panga? Oh shit. Halos mapasigaw siya sa sakit nang subukan niyang igalaw ang leeg. Napahawak din siya sa kanyang panga habang ginagalaw-galaw ito. What happened to my neck? Bakit parang... Ano bang nangyari kagabi? Inis na tanong ni Dave habang pilit na inaalala ang nangyari kagabi. We just drink and talk. The boring usual talk. And inuwi ako ni Joe dito. And then suddenly... Malalim na napaisip si Dave dahil pakiramdam niya ay may nangyaring mas hindi ka panipaniwala kagabi. Bago pa siya muling makapagsalita ay narinig na niya ang boses mula sa kaniyang likuran. Mabuti naman at gising ka na po, sir. Tanong ni Anika. Nagtaka naman ang babae ng dahan-dahan at parang robot na humarap si Dave sa kanya. Hindi nito may galaw ng maayos ang leeg nito, kaya naman nagtaka siya. Masyado bang napalakas ang suntok ko sa kanya kagabi? Kaya nabalian na siya ng buto sa leeg? Nag-aalangan na tanong ni Anika sa sarili. Hanggang sa mapansin niyang tila pagkatakot sa mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Napakunot ang noo niya at nag-aalalang lumapit sa amo. Sir, may kailangan po ba kayo, sir? Ngunit nang humakbang siya palapit dito, ay agad itong naalerto at handa nang lumayo sa kanya. Sir, takang tanong niya dito. Sa katunayan, ay naalala na ni Dave ang nangyari kagabi. Kaya naman hindi niya maiwasang mag-alala at matakot sa babae. Lalo na nang maalala niya kung gaano kalakas ang suntok nito sa kanya. Stay away from me. Hirap magsalita na sambit ni Dave. Pero sir, andito ako para tulungan kayo. No, don't you dare care about me. I promise, I will not drink anymore. So please. Ani Dave habang nakatingin sa kanya. Ilang minuto pang nakalipas nang makuha ni Anika
kung bakit ganun ang kumilos ang amo. Masakit po ba ang leeg niyo, sir? Mukhang na-stiff neck po yata kayo dahil sa nangyari kagabi. Sorry po. Paghingi ng paumanhin ni Anika. At hindi ko rin talaga sinadyang nangyaring yon. Nagulat lang din talaga ako na pinapainom mo si Maui ng alak gayong alam mo naman na bata pa ang anak ko. Ani Anika habang nakaharap sa kanya. Sa isip-isip naman ni Dave ay hindi niya maiwasang balutin ng hiya. What the hell? From all those people, si Anika pa talaga. I know it's my fault. Kung di ba naman ako kalahating tangat, nagpainom ng alak sa bata eh. Hindi sana ako makakatikim ng malakas na suntok niya. Lasing naman ako kagabi, pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang malakas na suntok niya sa pangako. Deserve ko naman yun, pero ang hindi ko matanggap ay, nagkaroon ako ng stiff neck dahil sa suntok ng babae. Oh, come on. Hiyang-hiyang sambit ni Dave sa sarili. Inis siyang lumayo kay Anika na ngayon ay hindi rin mapakali sa mga nangyari. Nakakahiya kay sir. Matapos ko siyang suntukin ay hinayaan ko pa siyang matulog sa sofa. Medyo may kalitan ng sofa kaya hindi maayos ang pagkakahiga niya. Kaya siya nagka-stiff neck. Aniya ng dalaga sa isipan. Parehas man silang nahihiya sa isa't isa dahil sa pag-knockdown na nangyari kagabi, ngunit magkaiba naman ang inaakala nilang dahilan sa stiff neck ni Dave. Maya-maya inaay na lamang niya ang amo na kumain matapos nitong maligo at maghanda ng gamit paalis. Naabutan niyang mag-ina sa kusina na kumakain at inaya na rin siya ng mga ito. Ipinaghain na rin kita, Sir Dave. Maupo na muna po kayo. Aya ni Anika na siyang sinunod naman ni Dave. Napalingon naman ang batang si Maui kay Dave. Curious kung bakit nakatagilid ang leeg ng lalaki. Kuya Dave, magiging zombie na po ba kayo? Bakit nakatabingi po yung leeg nyo? Inosenteng tanong ng bata. Hiyang-hiya at inis naman si Dave dahil sa tinura ng bata. Maui, tama na yan. Kumain ka na dyan, okay? Pasensya na po talaga kayo, sir. Heto po, ipaghahain ko na po kayo. Kailangan nyo rin po ba ng taga-subo? Tanong ni Anika sa amo, ngunit padabog na inagaw ng lalaki ang kutsara mula sa kanya. I can do this on my own. Inis na sambit ni Dave tsaka agad na nagsubo ng kanin. Ngunit halatang hirap ito at hindi kaya. Alam ko pong nahihiya kayo ngayon, sir. Pero ako na pong bahala sa inyo. Ako na ho magsusubo. Ani Anika at bahagyang natatawa. Hindi naman may pintang inis ni Dave at tila ba otomatikong dumipensa ang katawan at braso niya. Nangakmang itataas ni Anika ang braso nito. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi ko na po kayo susuntukin. Natatawang aniya ng dalaga habang hinahalo ang pagkain niya. Nahiya naman si Dave dahil nagmukha siyang may trauma sa suntok ng isang babae. Kaya nagkunwari na lamang siyang ine-exercise ang braso. Hindi ako natatakot. Nag-stretching lang ako. Pagsisinungaling niya, ngunit alam naman ito ni Anika, kaya tinawan na lamang siya nito. Maghapon na nagpahinga na lamang si Dave para kahit papano ay mawala ang sakit sa ulo. Ngunit ng kinahapunan ay kinailangan niyang pumunta sa opisina para may kunin na importanteng dokumento. Napuno ng kansyawan ang kaniyang opisina, lalo na mula sa kaibigang si Joa. Bro, hanep, seriously? Sinuntok ka ni Anika? Natatawang tanong ulit ni Joe sa kanya. Halos pangilang beses na niya itong tinatanong at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapag-move on ng loko. Banas na banas tuloy na umiwas ng tingin si Dave habang hawak ang isang papel. Shut up, Joe. One more words, I'll kill you. Matalim na babala niya dito, ngunit tinawanan lamang siya ng kaibigan. Dahil sa inis, ay naibato niya ang hawak na ballpen dahilan upang mapatakbo si Joe. Wala pala to eh. Under agad. Hindi pa nga sila. Patuloy na kansyaw ng kaibigan dahilan para mas lalong mainis si Dave. Hindi na rin naman na siya nagtagal sa opisina at umuwi na rin agad. Palabas na sana siya ng opisina nang mabungaran niya na naman ang mga kaibigan na
espesyal pa palang dumalaw sa opisina niya. Yo, man, you look like a zombie. Anong nangyari sa'yo? Natatawang tanong ni Mark sa kanya. Si Joe na paniguradong pasimuno at nagkwento sa mga kaibigan ng tungkol kay Anika ay panay lang ang tawa sa gilid, habang si Kevin naman na napapailing na lamang sa gilid ay bahagyang tinapik ang balikat ni Dave. Why not introduce us to your wife and son, Dave? Hindi namin alam na pamilyado ka na pala. Kailan pa, bro? Tila ba nagtatampo pang sad naman ni Kevin. Si Dave na halos hindi magalaw ang ulo dahil sa stiff ni kay hindi malaman kung anong ekspresyon ang lalabas sa kaniyang muka dahil sa labis na pagkalito. Wife? Son? Ako? Pamilyado? Nagtatakang tanong niya sa mga ito. Sus, pakunwari ka pa, bro. Dali na. Ipakilala mo na kami dyan sa asawa mo. Nahihiya ka pa eh. Kunento na sa amin ni Joe ang lahat. At wala kang dapat ikahiya dahil kahit naman sino siguro sa atin handang maging under sa mga asawa eh. Natatawa pang hirit ni Mark. Kahit na nais magpaliwanag ni Dave, ay nahatak na siya ng dalawa at hindi na nakapagreklamo pa. Sa huli, ay nagpatianog na lamang siya sa mga ito hanggang sa makasakay sa kotse ni Mark. Hindi na kasi siya hinayaan ng mga ito na sumakay sa sarili niyang kotse at animoy kinidnap ng mga kaibigan. Napalingon siya kay Joe na panay pa rin ang tawa sa katabing seat. What the heck did you tell them, Joe? Anong asawa at anak? May diin sa inis na tanong ni Dave sa kaibigan. Ngunit sa halip na sagutin, ay napalakas lang ang tawa nito at biniro lang siya. Panay kaya ang tawag mo kay Anika ng wifey kagabi. Sino maniniwala na kasambahay mo lang siya? Natatawang sambit ni Joe. Tila ba natigilan si Dave dahil sa sinabi ni Joe. Marahil dala na rin ng kalasingan ay hindi na niya maalala kung ginawa niya nga ba yun kagabi o nagsisinungaling lang si Joe. What the hell? Sinabi ko ba talaga yun kagabi? Bakit hindi sinabi ni Anika kanina? Shucks, nakakahiya naman. Parang gusto nilang kainin ng lupa si Dave dahil sa kahihiyan. Napatakip na lang tuloy siya ng mukha sa hiya na siyang mas lalong ikinatawan ng mga kasama. Halos kalahating oras lamang ang itinagal ng biyahe ay nakarating na rin sila agad sa bahay ni Dave. Nagpatiuna pa si Joe sa pagpasok na animoy siyang may-ari ng bahay. Samantalang si Dave naman ay hiyang-hiya na humarap kay Anika matapos ang sinabi ng kaibigan. I'm home, wifey! Malakas na sigaw ni Joe kasabay ng paglabas ni Anika. Akma pa sanang sasayaway ni Dave ang kaibigan nang magsalita na si Anika. Sir, kayo po pala. Napadalaw po ulit kayo. Anito, patukoy kay Joe. Inihatid lang namin ulit ang husband mo. Natakot umuwi mag-isa dahil baka magalit daw ang wifey. Mapangasar na sambit ni Joe. Hindi naman alam ni Anika ang magiging reaksyon dahil maski si Dave ay naguguluhan sa kaibigan. Namumula pa ang tenga nito sa hiya sa pag-aakalang totoo nga ang sinabi ni Joe na tinawag niyang wifey si Anika. Ganun po ba? Maupo po muna kayo. Ano po bang gusto niyo? Tubig? Kape? Juice? Teka lang, miss. Dave naman, hindi mo ba kami papakilala man lang sa wifey mo? Grabe naman yan, bro. Parang hindi ka naman kaibigan yan. Tila nagtatampo namang parinig ni Mark. Nais pa sanang umalma ni Dave pero sa huli ay pinakilala na lang din niyang mga ito. Nang matapos yun, ay nagtungo na sa kusina si Anika para maghanda ng merienda sa kaniyang boss at mga kaibigan nito. Bro, stop it. I told you. Kasambahay ko lang si Anika dito. She's not my wife. Wala pa akong pamilya. Mariing paliwanag ni Dave sa mga ito. Ngunit tila walang naririnig ang mga kaibigan. Bagkos ay tinawanan lamang siya ng mga ito. Well, sabi ni Kevin, may anak na raw kayo ni Anika eh. Sabi din ni Joe, si Anika din ang nag-asikaso sa'yo kagabi at magkatabi pa nga kayong matulog at panay kadikit doon. Sambit naman ni Kevin. What? At isa pa'y, yun din ang narinig ko kagabi sa'yo na tinawag mong wifey si Anika at niyakap mo pa nga ng mahigpit ang anak niyo.
Napataas noo na sambit ni Joe. Halata na sa mukha ni Dave ang frustration at hiya, kaya mas lalong natawa ang mga kaibigan. Karamihan naman kasi sa mga sinabi nila ay hindi totoo at nais lang nilang asarin si Dave. Para kasi itong teenager na nahuli ni Crush sa sobrang pula ng tenga ng binata. Bye for now, Anika. Salamat sa masarap na merienda at juice. Pasasalamat ni Joe habang naglalakad palabas ng pintuan. Walang anuman, as long as nandito ako ay ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Nakangiting sambit ni Anika sa mga ito. Babay na rin, Maui. Magpakabait ka, ha? Baka mahirapan ng mami mo. Magagalit si daddy mo niyan. Sambit naman ni Mark sa bata. Tsaka pa simpleng sinilip si Dave na ngayon ay nakatingin sa malayo. Nang makalis ng mga ito, ay pasimpleng lumapit si Dave kay Anika. Hanggang ngayon kasi, ay binabagabag pa rin siya ng mga sinabi ni Joe tungkol sa pagtawag niyang wifey kay Anika. Anika, maliban sa pagpapainom ko kay Maui ng alak kagabi, may nakakahiya pa ba akong ginawa sa'yo? Nahihiyang tanong niya dito habang naghuhugas ito ng pinggan. Wala naman na. Bakit? Wala na? As in, paano yung tawag ko sa'yo kagabi? Nagtaka si Anika at napataas ang kilay na humarap sa kanya. Tawag? Hindi mo naman ako tinawag kasi nasuntok nga kita kagad. Sagot ng dalaga. I mean, tinawag kitang medyo sweet ganon. Sweet? Ang alam ko, nagmamaoy ka nun. Paano ako magiging sweet na bear? Hindi magawang sabihin ni Dave ng diretsa ang nasa isip niya. Marahil ay dala na rin ng kaba at hiya hanggang sa naglakas loob siyang banggitin ang salitang yon. Wifey. Ha? Anong sabi mo? I mean, tinawag ba talaga kitang wifey kagabi? At natulog ba tayo na magkatabi at nakapatong pa ako sa'yo? Nahihiya at nauutal na tanong ni Dave sa kanya. Ilang saglit pang lumipas bago natawa si Anika. Kaya pala, ganun ang tawag nila kanina sa akin. Pagtawa ng dalaga, tsaka binalik ang atensyon sa hugasin. So, ano nga? Talaga bang ginawa ko ang mga yun kagabi? Dahil sa lasing ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Dave. Parang bata na naghihintay ng kasagutan mula sa kanya. Saglit na natawa si Anika. Ano naman kung tinawag mo kung ganun? Ano namang masama doon? Ha? Hindi. Hindi naman totoo yun kung nagkataon, di ba? Lasing ka kaya hindi mo alam ang ginagawa mo. At imposible rin naman na gawin mo yun. Sino ba naman ako, di ba? May parte sa dibdib ni Dave ang nais na umalma at sabihing mali ang iniisip ni Anika. Parang gusto niyang i-defend ang sarili kung sakaling nasabi niya nga ang mga salitang yon. No, why not? Kung sinabi ko yon, it means gusto kita, hindi ba? Mabilis na sambit ni Dave, tsaka biglang natutup ang bibig. Animoy napangunahan ng bibig kesa ng utak mag-isip. Bakit? Gusto mo ba ako? Hindi nakasagot si Dave dahil tila nalulunod siya sa kalaliman ng titig ng dalaga sa kanya. Alam ni Dave sa sarili na hindi imposibleng magustuhan niya ang babae. Mabait ito, maasikaso, maalaga at mapagmahal. Mga traits na nais niya sa isang babae na makakasama habang buhay. Ilang saglit lang, ang mga mata ni Anika na puno ng pag-asa ay tila nawalan ng buhay at mapait na napangiti. Hays, bakit ko nga ba tinatanong yun? Sinusubukan nito na maging masigla ulit ang boses. Huwag kayong mag-alala, Sir Dave. Wala naman po kayong nasabi na ganun kagabi. Niloloko lang po kayo ng mga kaibigan niyo. Natatawang aniya ng babae habang pilit na iniiwas ang tingin. Are you kidding me? Sorry, sir. Naisip ko rin kasi na lokohin kayo. Hindi ko alam na seseryosohin niyo.
Nasabihan na rin kasi ako kanina ni Joe, kaya nakisakay ako sa trip nila. Pero don't worry, hindi niyo naman po ako tinawag na wifey at hindi rin po tayo tabing natulog. Paglilinaw ni Anika, tsaka muling pinagpatuloy ang paghuhugas ng pinggan. Matapos noon ay bumalik na sa kanyang silid si Dave para na rin ipahinga ang kaniyang leeg. Habang si Anika naman ay naglinis pa ng kusina bago nagluto ng dinner nila. Habang nagluluto ay hindi maiwasang maisip ni Anika ang naging reaksyon ni Dave. Hindi niya alam sa sarili kung bakit umaasa siyang kahit papano ay sasabihin ni Dave na nagugustuhan siya nito. Ngunit pawang katahimikan lamang ang natanggap niya mula sa binata. Alam ko naman, single mom ako at binata siya. Bakit nga ba siya magkakagusto sa isang may anak na? Mama! Mama! Napalingon siya kay Maui na panahihila sa kaniyang pajama na suot. O anak, bakit? Mama, ano pong niluluto niyo? Tanong nito sa kanya. Gulay anak. Maghintay ka muna dun sa mesa. Maglaro ka muna at drawing. Tapusin ko lang to. Aniya sa anak, bago ito tumakbo palayo. Napabuntong hininga na lamang siya nang ibalik ang atensyon sa niluluto. Hay nako, umayos ka nga Anika. Kasambahay ka lang, huwag kang umasa. Aniya sa sarili, tsaka hinalo ang ginigisang bawang at sibuyas. Sa kabilang banda naman, nang magising si Dave mula sa pagkakaidlip ay medyo maayos na rin ang kaniyang leeg. Napaharap siya sa salamin at naalala ang nangyari kanina sa kusina. Umayos ka nga Dave, bakit ba masyado kang bothered sa naging reaksyon ni Anika kanina? Oo, hindi ko sinagot yun kasi wala naman talaga. Wala naman akong gusto sa kanya. Kaya bakit? Napatulala siya sa sariling refleksyon sa salamin. Muli niyang naalala ang itsura ng kasambahay. Napasabunot siya sa buhok dahil sa frustration. Umayos ka nga Dave, hindi tayo ganito okay? Matigas tayo, kaya kailangan nating ibalik yun sa dati. Ako magiging under? Never. Hindi naman din kami mag-asawa ni Anika, kaya bakit ako susunod sa kanya? Sa isip-isip niya. Bumaba na lang siya pagkatapos at nakita si Anika na naghahanda na ng dinner nila. Napangiwi si Dave nang makita ang ulam na nakahain sa hapag. What's this? Bakit ito ang niluto mo? Ampalaya ho sir. Hindi po ba kayo kumakain ng ampalaya? Tanong ng babae. Napangiwi si Dave. I hate it. Hala, bad ka Kuya Dave. Alam mo ba dapat kumakain tayo ng gulay? Sabi ni Mama, hindi daw lalaki ang mga hindi kumakain ng gulay. Sambit ng bata. What do you think of me? A kid? Sarkastikong tanong niya, tsaka nilayo ang pagkain. I don't want that. Pero sir, sayang naman ho ito. Why? Do you want me to eat that bitter thing? Ikaw ang kumain kung gusto mo. Parang bata na nagtatantrum si Dave, habang si Anika naman ay unti-unti na rin nakakaramdam ng ines. Isa sa mga bagay na ayaw niya ay ang mga taong hindi nakaka-appreciate ng grasya sa kanilang hapagkainan. Nanatiling tahimik si Anika, umaasang mapapansin ng binata ang masamang tingin niya dito, habang si Maui naman ay bahagya na ring napansin ang bad mood ng ina. Alam na niya ang ibig sabihin nito, kaya mahina niyang tinapik si Dave. Kuya Dave, kainin niyo na po yan. Nagagalit na po si Mama oh. Mahinang bulong ni Maui kay Dave. Ayaw pa sanang maniwala ng binata ngunit nararamdaman niya na ang matalim na titig ni Anika sa kanyang likuran, kaya dahan-dahan siyang napatingin dito. Sumalubong sa kanyang matalim na tingin ni Anika na para bang isang dragon at umaangat pa ang buhok sa galit. Tila nabalot ng kaba at takot si Dave, kaya agad siyang naging maamong tuta at tumiklop sa dragon ng kasambahay. Sabi ko nga, kakain na tayo Maui. Parang tuta na sambit ni Dave tsaka dahan-dahang kumain ng ampalaya. Mapapansin ang pagniwi nito na animoy hindi talaga nagugustuhan ang lasa ng kinakain. Sa mga araw na lumilipas ay tila ba
may nagbago na sa loob ng pamamahay ni Dave. Aminin man niya o hindi, ngunit ramdam niyang mas napapalapit na siya sa mag-ina, lalo na sa anak nitong si Maui. Kung minsan ay naglalaro sila ng bata habang abala ang ina nito sa gawaing bahay. May mga pagkakataon din naman na tumutulong siya kay Anika. Dahil dito ay nagkakaroon sila ng pagkakataon upang makapag-usap. Okay na ako dito, Dave. Salamat. No, please. Let me help you. Aniya sa babae habang nagsusuot din ng apron. Sigurado ka ba? Baka mapasma ka, lalo na't galing ka sa trabaho. Aniya ng dalaga sa kanya. Kanina pa ako nakapagpahinga. Kung may mapapasma sa atin, ikaw yun. Dahil kakatapos mo lang din magluto kanina. Kaya ako na lang, okay? Ako naman maghuhugas ng pinggan ngayon. Ani Dave sa kanya, tsaka kinuha ang plato na hawak ni Anika. Dahil sa hindi sanay ang dalaga sa gantong akto ng amo, ay hindi niya mapigilang matawa. May ginawa kang kasalanan, no? Ha? Yun sanang itatanong ko sa inyo, sir. Kaso naalala ko, mga mag-asawa palang kadalasan na nagtatanong nun. Kasambahay nga lang pala ako. Nahihiyang sambit ni Anika habang natatawa. Napakunot noon naman si Dave. Why not? Pwede mo rin naman akong tanungin nun eh. Seryosong sagot ni Dave sa kanya. Natigilan tuloy si Anika at saglit na napaayos ng tayo. Hindi lang po ako sanay, sir, na ganyan kayo ka-concern sa akin. Nahihiyang sagot naman ni Anika. Hindi ko rin alam eh. Po? Hindi ko rin alam kung bakit ako ganito sa'yo ngayon at bakit gantong nararamdaman ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatakang tanong niya. Nakatayo lamang si Anika sa gilid habang patuloy sa paghuhugas si Dave. Ang totoo niyan, na-curious ako tungkol sa'yo, Anika. If it's okay to ask, nasa na nga ama ni Maui at bakit hindi niyo siya kasama? Napayuko si Anika na animoy inihahanda ang sarili sa pagsagot dito. Sa totoo lang po, sir, hindi naging madali para sa akin na umalis sa sitwasyon ko na yon. First love ko ang ama ni Maui. Nakita ko ang future ko kasama siya, kaya sinugan at binigay ko ang lahat sa kanya. Naging kami for almost 5 years. Nanatiling nakikinig si Dave habang patuloy pa rin ang mga kamay sa paghuhugas ng pinggan. High school lovers kami at marami na rin kaming pinagdaanan noon. He was a good guy, caring, loving, and very understanding. Pero as times goes by, nagtataka ako dahil he never opened up any of his plans for the future. For our future. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon. Pero it turns out may plano naman pala siya. Plano niyang magpakasal, magkaroon ng pamilya, once na maging stable na siya financially. Napahinto ng bahagya si Anika. Tila ba pinipigilan ang sarili na maging emosyonal. But I never thought na hindi naman pala akong kasama niya sa mga plano niyang yun. Doon na tuluyang nabasag ang boses ni Anika. He is secretly waiting pala sa first love niya. Mahinihintay lang pala siya na bumalik. Yung kababata niya. And it's been a while na niloloko niya ako dahil nagde-date na sila for 2 years. Even though kami pa, hindi niya magawang makipaghiwalay sa akin dahil hindi niya ako kayang saktan. But hell no, mas lalo lang dumoble yung sakit dahil doon. Mapait na napangiti si Anika. Maski si Dave ay napahinto sa paghuhugas. Hindi na ako nagdalawang isip na makipaghiwalay sa kanya that time. Nalaman ko na lang na 3 months after nabuntis ako. I tried to talk to him but it's too late na din eh. He's already married to his first love. Sarkastikong natawa si Anika. Tsaka napatingala, tila ba pinipigilan ang sariling maluha. Nakakatawa lang na nag-LDR sila for 2 years and they met up after we broke up. So technically, 3 months.
Pero nagawa na agad niyang magpakasal doon kesa sa akin na naging partner niya for almost 5 years. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. I'm sorry to hear that. Hindi, okay lang. Natuto din naman ako eh. After malaman ng parents ko na buntis ako, umalis ako sa amin. And I tried my best na itaguyod mag-isa si Maui. Kaya ito, nagsa-sideline ako sa car washer para mabuhay ko ang anak ko. Right now, siya lang ang dahilan ko para mabuhay. Wala nang iba pa. Nakangiting sambit ni Anika sa sarili. Napatingin si Dave sa dalaga. For the first time, ay nakita niya ang genuine smile nito. Ang ngiting tila ba punong-puno ng emosyon. Napansin naman ni Anika ang pagtingin na ito ni Dave, kaya nahihiya siyang natawa dito. Sir, may dumi po ba sa mukha ko? O masyado na po ba akong madrama? Nahihiyang ani niya. Anika, gusto ko lang sabihin sa'yo na na-appreciate kita. Really, yung tulong mo and everything. Napakalaking bagay nun para sa akin. And thank you for all of that. Wala po yun, sir. Dapat naman po talaga yun dahil nandito ako para pagsilbahan kayo. No, it's not just about you as kasambahay. I admire you as a mom and even as a woman. I couldn't see why he chose other woman over you. You're perfect, Anika. I could see you as wife material na kahit sino'y gugustuhin na maging partner sa buhay. Even me. Hindi malaman ni Anika ang magiging reaksyon sa sinabing ito ni Dave. I wish that you could see how beautiful you are in my eyes. Napakatapang mo. And anyone would say how strong and brave you are. Sinserong ani ng binata. Tila ba hinaplos ang puso ni Anika sa mga katagang ito. Kaya naman, namalahay na lamang niyang sariling umiiyak. Kung kanina ay nagawa pa niyang pigilan ang sarili na umiyak, ngayon ay otomatiko na lamang na tumulo ang mga luha sa kaniyang mata. Agad namang naghugas ng kamay si Dave at pinunasan ang kamay niya. Hinawakan niyang pisngi ni Anika upang pahiran ang luha dito. Don't cry, Anika. I'm so sorry, sir. Sadyang hindi ko inaasahan na marinig ang... It's okay. I understand. But you deserve it all, Anika. I love how brave and strong you are. I love everything about you. And if you need another reason to leave, please include me. Remember that there's someone who values you, who see you as someone special, and someone who love you, Anika. Ani Dave habang nakatingin ng diretso sa kaniyang mga mata. Hawak pa rin ang binatang pisngi ni Anika habang magkalapit silang dalawa. Hindi maiwasang mapatingin ni Dave sa labi ni Anika habang naririnig ang malakas na kabog sa dibdib niya. Anong sinabi niyo, sir? Nauutal at kinakabahan na tanong ni Anika sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin, ay tiningnan lamang ni Dave sa mga mata si Anika habang binabalik din ang tingin sa labi nito. Tila ba'y sa mga tingin na yon ay nababasa na nila ang nasa isipan ng isa't isa. Dahan-dahan nilang inilapit ang mukha sa isa't isa hanggang sa mapapikit na lamang si Anika ng mata. Naramdaman na niya ang bahagyang paglapat ng labi nito sa kanya hanggang sa tuluyan na itong masakop ang labi niya. Hindi rin naman nagpahuli si Anika at ibinalik din ang mga halik na ito habang humihigpit ang hawak ni Dave sa kanyang pisngi at mas inilapit pa ang katawan sa kanya. Sa bawat dikit at lalim ng halik nila sa isa't isa ay mas lalang bumibilis ang tibok ng puso nila hanggang sa mas idiin pa ni Dave ang halik nito at may tulak siya sa gilid ng counter. Napahawak na lamang si Anika sa likuran nito upang kumuha ng suporta. Sir Dave. Nangihinang tawag niya sa pangalan nito, ngunit tila walang naririnig ang binata at patuloy lamang sa paghalik sa kanya. Hanggang sa marinig nila ang mahinang boses sa kanilang likuran. Mama?
Kuya Dave? Bahagyang naitulak ni Anika si Dave, palayo habang ang binata naman ay napayuko habang hiyang-hiya na nag-iwas ng tingin. Yes anak. Bakit? Ano pong ginagawa niyo, Mama? Curious na tanong ng bata. Wala naman anak. May pinag-uusapan lang kami. Sagot nito, tsaka tuluyan ang lumayo kay Dave para lapitan ng anak. Napakagat-labi naman si Dave dahil sa iya habang nakahawak ang kamay sa counter. Si Anika naman na agad na inlayo ang anak sa kusina na karamdam din ng hiya, lalo na nahuli sila ng anak niya. Nabubuang ka na talaga, Anika. Nakakahiya. Nakita ka pa ni Maui. Sa isip-isip niya. Matapos ang insidenteng yon, ay tila ba mas naging awkward ang dalawa sa isa't isa. Lingid sa kalaman nila na may nararamdaman silang dalawa sa isa't isa. Gayunpaman ay hindi nila magawang makapag-usap ng matino dahil sa nangyari kamakailan. Kahit pilitin ni Dave na gumawa ng paraan para makausap siya, ay gumagawa rin naman ng paraan si Anika para umiwas sa kanya. May pagkakataon pa nga na humihingi ng tulong si Dave kay Maui para lang makapag-usap sila. Ngunit sadyang makulit ang babae at panay-iwas pa rin sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang huling araw ng pananatili ni Anika sa bahay ni Dave. Ayon sa usapan ay bukas pang alis ni Anika sa bahay ni Dave, kaya naman naghanda ng isang sorpresang binata para makausap din ng masinsinan ng babae. Nais na niyang umamin dito at manligaw kay Anika, kaya naman ginawa niyang lahat ng makakaya upang makapaghanda sa sorpresa niya para sa mag-ina. Ngunit kinagabihan, laking gulat niya nang makitang wala man lang katao-tao ang bahay. Wala nang batang excited na tumatakbo na sumasalubong sa kanya. Wala na rin ng babaeng nakangiting pagbubuksan siya ng pinto. Walang kahit na anong liwanag sa silid at maski ang mga damit at gamit ng mag-ina ay wala na rin sa kwarto ng mga ito. Aligaga niyang binuksan ang telepono upang tawagan ang mga ito. Ngunit panay ring lang ang tawag niya. Mama! Mama! Tumutunog po yung cellphone mo, Mama! Sambit ni Maui sa ina, dahilan para tignan ito ni Anika. Sino po yun, Mama? Si Kuya Dave po ba yun, Mama? Excited na tanong ng bata sa kanya. Napangiti ng bahagya si Anika, tsaka muling nilagay sa bag ang cellphone. Wala anak, naroon ko lang yata yun. Sagot niya sa anak tsaka muling niyakap ang anak. Gabi na at kasalukuyang umaandar ang bus na sinasakyan pa uwi sa kanila. Hindi magawang harapin ni Anika si Dave, kaya naman mas minabuti na lamang niyang tumakbo palayo dito. Alam niyang hindi siyang deserving para sa binata. Kung meron mang nararapat para dito, ito ay ang babaeng single din at walang anak, hindi katulad niya. Aaminin niyang may gusto rin siya sa amo, ngunit wala siyang lakas ng loob para aminin ito. Tumatak din sa kanyang isipan ang panahon na di ito makasagot sa kanya noong tinanong niya ito kung may gusto ba ito sa kanya. Napangiti na lamang siya ng palihim. I'm sure he'll meet a woman who deserves him at masaya na ako para sa kanya. Basta't masaya din siya. Aniya sa sarili. Kinaumagahan ay nakarating na rin sa Anika sa bahay nila. Ang anak na si Maui na siyang tulog kanina sa biyahe, ngayon ay may energy at gising na gising ang diwa. Mama! Mama! Namiss ko yung bahay natin dito, Mama! Natutuwang sambit ng bata habang panayang takbo at ikot sa kanilang sala. Napangiti naman si Anika, tsaka naupo sa maliit nilang couch. Oo anak, magbihis ka muna at baka matuyuan ka ng basang likod dyan. Mama, tingnan mo yung cars ko po nandito pa. Broom! Paglalaro agad ni Maui sa mga laruan niya. Pagod naman si Anika na pumasok sa kwarto para magbihis at kuhanan ng damit ang anak. Maui, anak, magbihis ka muna please? At nagugutom ka na ba?
Lumapit ang anak. Sumagot ito habang nagbibihis ng damit. Hindi po mama, busog pa naman po ako. Pahinga na lang po muna kayo mama. Nakangiting sambit ng bata sa kanya. Sigurado ka anak ha? Napagod din kasi si mama eh. Pahinga muna ako saglit ha. Kapag nagutom ka, may biskwit naman dyan. Yun muna ang kainin mo, okay? Sambit ni Anika, saka pumanhik sa kama. Sige po mama, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala sa akin. Big boy na po ako eh. Pahinga ka po mama. Malambing na sambit ng bata tsaka nahiga si Anika. Ilang oras na natiling tulog si Anika at 2:00 na ng tanghali ito nagising. Napamulat agad siya nang mapansin ang tirik na araw sa labas ng bintana. Maui, anak, nasan ka? Kumain ka na ba? Mahinang tawag niya dito habang papungas-pungas pa na naglakad palabas ng kwarto. Ngunit paglabas niya ng sala ay wala siyang Maui na naabutan. Nagpunta pa siya sa harapan upang silipin kung lumabas ba ito ng bahay. Ngunit wala din siyang makita doon. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba hanggang sa may marinig siyang mahinang tawanan sa bandang kusina. Napakunot ang noo niya at naglakad papunta doon. Maui, anak, nasan ka? Hindi niya natapos pang sasabihin nang makita kung sino ang kasama ng anak. Nakasuot ito ng teddy bear na apron niya habang kasama ang anak na nagluluto sa kusina. Sir Dave? Good afternoon, Anika. Gising ka na pala. Hindi pa kami tapos magluto ni Maui. Kaya kung ayos lang sa'yo, hintayin mo lang at matatapos na rin kami. Nakangiting sambit nito. Napakunot noo si Anika. Nagtataka at naguguluhan. Teka sir, anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakarating dito? Takang tanong ni Anika habang naglalakad palapit sa dalawa. I drove my car. Simpleng sagot ng lalaki. I mean sir, paano niyo nalaman kung nasan kami? Hindi sumagot si Dave bagkus ay ngumuso ito kay Maui na malaki ang ngiti sa labi. Eto po mama. Sagot nito habang pinapakita ang cellphone niya na hawak na ng anak. Maui, saan mo kinuha yan? Tanong niya dito, sabay kinuha ang cellphone sa kamay ni Maui. Kasi mama, naririnig ko na nagri-ring sa bag mo po eh, kaya kinuha ko. Tapos nakita ko na si Kuya Dave ang tumatawag kaya sinagot ko. Tinanong niya po kung nasan tayo, kaya sinagot ko na rin po. Inosenteng sagot ng bata sa kanya. Oo nga anak, pero dapat hindi ka basta kumukuha ng gamit ng walang paalam. At hindi mo dapat binibigay kung kani-kanino ang address kung nasan tayo. Saway niya sa anak. At bakit naman hindi, Anika? Wala lang ba ako sa'yo? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala nang wala kayo sa bahay ko? Ha? I love you, Anika. And I want to be with you. To be part of this family. Sinserong ani Dave sa kanya habang diretsyong nakatingin sa kaniyang mga mata. Dave, ano bang sinasabi mo? Nasa harapan tayo ng bata oh. So? Alam ko naman na po yun mamay eh. Alam ko na nga rin po na naghalikan kayo dati sa kusina. Pero happy po ako kasi gusto ko rin po si Kuya Dave para po sa inyo. Para po maging Daddy Dave ko na po siya. Nakangiting sambit ng bata. Tila ba napagkaisan siya ng dalawa ng mga oras na yon at wala na siyang ibang alam na reaksyon kundi ang maiyak. Agad namang lumapit si Dave sa kanya upang aluin ito. Shh! Why? Please don't cry. I don't want to see you hurt or in pain. So please, if you don't want me, just tell me. But I can promise na alis at susuko na lang ako basta-basta. Malambing na sad ni Dave sa kanya. Napatingin si Anika habang pilit na pinipigilan at kinukontrol ang sarili sa pag-iyak. But I'm not deserving for you, Dave. May anak na ako and... So what? I'm willing to be the father, Anika. Tutulungan kita na palakihin si Maui. And I'm sorry na ngayon lang ako dumating.
I know you've been through a lot alone, but I promise you, hindi ka na mag-iisa mula ngayon. Sambit ni Dave habang hawak ang magkabilang pisngi niya at diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi na may tago ang saya sa kanilang mga ngiti, kaya naman sa huli ay sinuklian na lamang nila ng matamis na halik ang isa't isa. Tuwang-tuwa naman si Maui at kinaraga pa ang isang tuta nila dahil sa kilig at saya. Simula noon ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Lumipat na rin sila sa bahay ni Dave habang ang bahay naman ni Anika ay pinarenovate upang gawing rest house. Hindi rin naglaon ay nagkaroon sila ng pangalawang anak na babae na si Danica. Hinintay muna nila ito na mag 3 years old bago sila nakapagdesisyon na magpakasal sa simbahan. Ang kwentong ito ni Dave at Anika ay isang aral hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa mga taong takot mahusgahan. Minsan, katulad din tayo ni Anika na natatakot sumubok dahil sa pag-aakalang lahat ng tao ay huhusgahan tayo sa kung ano ang mga naranasan natin sa buhay. Kaya mahalagang tandaan na ang hindi lahat ng tao ay huhusgahan ka dahil meron at meron pa ring taong handa tayong tanggapin sa kabila ng mapapait at masasamang nakaraan natin. Magsilbi sana itong aral sa atin na maging totoo sa sarili at hayaan ang mga taong magmahal sa atin ng lubos. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.